Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kabrigada na Pinoy Survivor at mga ka-guerrilla forces. Sa mga nag-alala, okay lang kami, relaxing lang naman kami. Huwag kayong mag-alala. Katatapos lang kanina ng meet and greet namin. Assessing lang yung situation tapos kausap ng mga commanders. Okay naman, maraming napag-usapan. Tapos ang common ground, yung lumalala na situation natin, daman-daman na raw on the ground ng mga tao, yung one is yung droga, hindi na-check yung droga, marami na raw talaga sa kalsada ng droga. Number two is yung daman-dama yung galit ng mga tao tungkol sa corruption, at saka yung ginagawang abuso ng Kongreso. Yan ang mga tao na yan, mga tao. Report ng mga FGF members at saka yung mga pamilya nila, mga nakakusap nila. Even military and mga PNP, active. Retired, automatic retired. Worried yung mga retired na yung mga nasimulan ng mga efforts noon, nauwi lang sa wala. Kasi again, yung komunista daw, parang lumalakas ngayon, nasa Congress na raw, very brazen yung sila pa nagko-contempt. So yun yung mga common na nakuha sa mga commander. And then gusto nila na they want to do something about it. Sabi ko, hindi naman makuha yan sa paspasan. Kaya yan, yung hindi basta-basta yan so mula na hindi ko na makapag-beach. Sana mag-beach, hindi ko na makapag-beach. So hinintay ko lang yung pamilya bago kami mattend ng Christmas party. Ayun, hinintay ko rin yung si Bukay and family na para dapat tulog Tulog. Hindi nga makatulog. Sunod-sunod yung activity. Very busy. Siguro bukas makapagpahinga. Pasko na. Esperas. So, parang bakasyon and then na rin. Get to know mga commander natin. Dito sa Visayas, sa yung mga karatig na area. So, halo-halo. Ano pa ba ang napag-usapan? Lang yung nag-update sa numbers nila. Okay naman yung numbers naman. Pagka nagkagera tayo with China, kaya mare-repel natin. Tapos tinanong namin yung mga yung mga armed elements. Okay naman, mga iba-iba. Merong 25%, may 50%, merong all armed, ganun ba? Depende, iba-iba yung unit nila. Iba-iba. So generally, they're all armed. So yun yung concern. They're really concerned where the country is going. Lahat yan pumoto kay BBM and they had high hopes na BBM will able to steer the country na itutuloy lang yung ginawa ni Duterte, PRRD, as promised. Yun. Pero wala sila they are in a quandary. At sila frustrated They expected so much. Bakit? Ano nangyari? Ganun ba? Tapos nun, simple na common ground na yung ba't hindi na lang mag-hair follicle drug test? Kaya napag-usapan namin yung deadline natin, yung ultimatum natin na 25 December, magpa-drug test na lang. Concerned sila sa pera. Ito mga commanders ng FGF to Hindi ako sila na. Tinatong ko lang problema. Kami ni Bukay, natanong na yung problema nila So pare-pares yung concern. Tinanong ko nga, anong gusto nyo gawin? Sir,
Upakan na lang kaya natin. Upakan. Bigyan naman natin ng tsansa. Yun yung sinasabi ko. Bigyan natin ng tsansa. Tapos nandiyan naman yung armed forces. Yun yung problema, sir, sa armed forces hindi mo malaman ano nangyari sa armed forces, bakit nabakla na yung gano'n ng mga retired nabakla na. Meron din mga seniors na civilian. Ang napansin ko, lahat kami matanda na. Sabi nga, ang consensus namin, mga pare, bago tayo mamatay, bago tayo maano sa hukay, at least agree lahat na we do something na para sa bansa. Yun yung common ground, no? We do something. So, ano yung gagawin? Ayun. Anong gagawin? Kami na lang yun. Alam ka naman, matatanda kami, magpunta kami sa Malacanang. Tapos nun mag-picket line. Hindi naman tayo pakikinggan. Yung mga, bata-bata, hindi pinapakinggan. What makes us so sure na pakikinggan? Tapos nun, yung agreement na, yung hindi pag-agree ni BBM sa hair follicle drug test, chances are he's positive. Sabi ko, you still have to undergo the drug test kahit kunyari natanggal siya sa pwesto, knock on wood, na kunwari pa ako, knock on wood, na matanggal siya. Sana nga matanggal, no? Subject pa rin siya sa drug test para malaman natin at maisulat sa history books na kung negative siya o positive siya. Para yung mga pro-BBM, mahimasmasan. O totoo ba o hindi. Kasi sabi negative yan, negative. Marunong pa kayo sa Ba't hindi na lang sabihin nyo, BBM, magpa-drug test ka na lang. Para sigurado. Kasi tiwala kami sa iyo, hindi ka magpa-positive Hindi, panay kayo sa lag Right ng bawat right naman ng ibang Pilipino na questionin. At kung may mga usok, may apoy. So, para mawala yung haka-haka, subject ka lang sa drug test, ganun lang. Not-dated on December 25. After that, wala na. You lose the chance to redeem yourself and to redeem the family name. So, Marcos might go down in history as the worst president. Bangag, ganun ba? Walang pakialam sa taong bayan. And then yung mga ginagawa mo ngayon, kasi sinabi ko but hindi ka ba napakikita yung mga magandang ginagawa? Meron naman din magandang ginawa. Except, plastic yan. Hindi na dapat pagkatiwalaan yan. Putsang animal na, hinayupak na. Yung ganun yung mga tao. So nagde-devil's advocate ako. Baka naman may pag-asa pa yan. At mabait naman yan, sabi kong gano'n. Hindi sir, mga ganyang klase, mga walang kwentang tao yan. Manggagamit. Ganun kagalit yung mga tao. Tapos babalik ka rin pa rin yung Constitution, sila pa ang tama, hindi niya, kung mabait yan, bakit hinahayaan niya yung kanyang pinsa na magnakaw? Bakit hinahayaan niya yung asawa niya na makialam? Hindi naman yun ang binoto ng tao. So lahat may, may weight yung sinasabi. So yun yung on the ground, no? Siyempre, baka pro-Marcos na FGF, tahimik lang. Inahayaan lang namin, may opinion yan sila. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagka umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin, and then, patayin na lang. They made a choice Yun yung yung AFP, bakit ganon? Yung MUP, bakit ganon? Pero karamihan dito sa mga MUP, dito sa parting South, actually pati Norte, yung iniikot namin. Concerned sila Kung bakit yung mga active ngayon, bakit tahimik lang? Ngayon, ang ibang active naman, ang feedback daw, kasi nagpi-feedback yung mga active hinihintay lang daw nila yung maraming tao. Tsaka sila ngayon kasi takot nga Alam niyo, mga kabagang sa AFP na active, hindi natin kailangan yung ganyan hindi natin kailangan yung natatakot. Na kailangan may paninindigan kayo. Kung mali, you call it out. Kung tingin nyo mali kami, you call it out. Hindi yung we will defend the Constitution, we will uphold
the Constitution, we will protect the people. Panay vague, no? Generalization. Okay. Yung action. Kasi kung kayo nag-action noon pa, you chose a side of the Filipino side, Filipino people's side, hindi nanakaw yung ginto. Hindi nawala yung ginto. Hindi nawala yung Marlica Fund. Hindi nawala yung PhilHealth. Yung ganun. And then, yung mga pangyayari ngayon, panay mga palpak ba? So, okay, here we are now in this mess. And ang consensus ng mga commanders na iniikot namin, kasalanan ng AFP, kasalanan ng PNP, kasalanan ng Tamba, yun yung consensus. And then, kung hindi sila gagalaw, we better do something. We better support the Filipino people in this fight. Yun yung common ground, yung consensus. Mahirap maging maging commander ng mga tao, mahirap pigilin ng mga tao. So yun, update lang yun. May meeting kami ulit, may party ulit. Mga retired din. Kinuha namin yung pulso. Tapos ang worry ng mga tao is that, ba't hindi pa, no? Panay jab. Parang boxing ba? Jab. Maisog, jab 1. Maisog, jab 2. Maisog, abroad, jab 3, jab 4, jab 5. Panay jab. Ano yun? Pinupulbos mo na yung mukha, naiiwasan naman. And then, merong Friday group, rally, EDSA. Ano yun? May iwasan Bonifacio, yung KOJC mo. Ano mangyari? Ang tanong, na general na tanong ng lahat, common ground, hindi ba natin iniisip kung ano yung objective natin? Hindi ba natin iniisip na bakit wala tayong ginagawa? Hayaan lang ba natin ganyan? So, di ba yung point? No? Bakit hayaan lang natin? Ba't hindi na lang natin bakit hindi na lang tayo maging decisive? Kasi the more decisive we are, the better it will be for country, people, us, our future, and our children's future. Better. Kasi kung hindi tayo decisive, sige lang, jab. Walang 1, 2, 3, punch, knockout. Parang boxing, parang Pacquiao ba? Kombinasyon. Walang mangyari. Jab lang tayo. Sila lalakas kasi they get all the money and then they buy all the people. Corrupted yung mga sistema at yung mga agencies, and then we end up griping lang ng griping. So, kaya nga, So, yun yung natin yan. Here we are. Hindi mo maasahan yung AFP, PNP. Ano nangyari? And then yung ibang retired, hindi mo rin maasahan. Pero pensyon kayo ng pensyon. Question, saan kayo kukuha ng pensyon kung ubus na yung pera? Diba? So, yun na So, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat. Mamaya na lang ulit. Thank you. God bless you. Bye-bye.